Sa ibang balita, ikinulong ng Senado si Ronnie Dayan matapos siyang i-contempt dahil umano sa pagsisinungaling sa Senate hearing. At yan naman po ang tinutukan live ni Jam Sisante. Jam. Yes, Vicky, halos 7 oras pinilit ng mga senador na linawin ang misteryo ukol sa di umano'y pagkikita ni Senador Laila De Lima, ang kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan at ni Eastern Visayas Drug Lord Kerwin Espinosa sa Baguio City. Pero tila dumami pa ang mga tanong kesa sa mga sagot. 120,000. Ang sabi ni Ronnie Dayan, dating driver bodyguard ni Senador Laila De Lima, November 2014, naganap ang pagkikita nilang mag-amo kay Kerwin Espinosa sa Baguio City. Hindi raw pwedeng taong 2015 tulad ng sinasabi ni Espinosa dahil hindi na siya noon staff ni De Lima. Pero ayon sa records mismo ng Residensya Alexandra, taong 2015 nag-check-in sa Baguio si Espinosa. Yun lang po natatandaan ko, sir, yung 2014. According to our operational research, it reflects November 19, 2015, sir, at Residensya Alexandra along number 76 Palma Urban Street, Baguio City. You're the first cousin of Kerwin, hindi ba? Yes, Your Honor. At ikaw ang kasama ni Kerwin noong kayo pumunta ng Baguio at sa pangalan mo nakarehistro yung as a guest, official guest noong Alexandra Hotel. Yes, Your Honor. Sige. Mr. Dayan, sigurado ka ba doon sa 2014 o guess mo lang? Wala mo lang. Yun po natatandaan ko sa na taon. Sabi naman ni De Lima, 2 beses siyang nagpunta sa Baguio City, November 2015 at March 2016. Pero hindi niya matandaan si Espinosa at hindi rin niya kasama si Dayan. Hindi talaga tayo magkakilala, hindi kita matandaan na hindi ko nga matandaan kung nakapag-picture ka o hindi. Na pareho po kasi nagsisinungaling. Sa punto na yan, Ronnie Dayan knows that I do not know you. I know, Ronnie Dayan know also that he does not know you. Magkaiba rin ang kwento ni Dayan at Espinosa kung paano sila nagkakilala. Sabi ni Dayan, si De Lima ang nag-utos sa kanyang puntahan si Espinosa. Sabi naman ni Espinosa, si Albuera Police Chief Jovi Espenido ang tulay nila. Espenido, sang-ayon po kay Kerwin, ang driver bodyguard ni Senator De Lima ay gusto makipag-usap. Totoo ba yun o hindi? Hindi, Your Honor. Kerwin, anong masasabi mo ron? Ito po, Your Honor, yung number ni Sir Jovi at saka number ko dati. Willing po ako na kung pwede sana i-check yung call logs. Ikaw, Ronnie, kilala mo ba si Espenido? Hindi po, Your Honor. Hindi mo kilala si Espenido. Hindi po. So, imposibleng sabihin mo kay Espenido na kausapin si Erwin na gusto mo siyang makausap. Opo, Your Honor. Hindi ko po siya kilala. Hindi mo siya kilala. I think somebody's lying here, Mr. Chairman. Nang ipakita ni Senador Richard Gordon ang litrato ng isang Facebook user noon daw November 19, 2015 kung saan kasama nito si De Lima na nakasuot ng parehong damit sa litrato nila ni Kerwin, tila nagbago ang pahayag ni Dayan. Nakita mo dyan, nakalagay November 19, 2015. Yes, Your Honor. Naalala mo na? Opo, Your Honor. So, 2015. Opo, Your Honor. Doon sa sapit. Yun. So, nakakaintindihan na tayo, 2015. Hirit naman ni Senador Antonio Trillanes IV, hindi batayan ng larawan para patunayan ang akusasyon. Kung gagamitin natin itong guilt by picture taking, huli na natin si President Duterte. Kasi pinakamalaking drug lord, yung kakamayan niya, 2 okasyon. So, si Kerwin Espinosa, kumukuha siya ng droga kay Peter Lim. So, tao lang siya ni Peter Lim. Ayan, Sinabi ako sa Presidente, Sir, yung Peter Lim na kumpare mo, sir, na nasa picture nyo, yan yung tinuturo ngayon na talagang confirm na source ng droga ni Kerwin.
Ang sagot po ni Presidente sa akin, Your Honor, trabaho ka. Kumusukol, patya. Sabi ni Presidente sa akin, Your Honor, ibig sabihin yung trabaho, magkanda kami ng case build-up kay Peter Lim, Your Honor. Binawi din ni Dayan ang sinabi niya sa pagdinig sa Kamara noong Nobyembre na hindi niya alam ang phone number ni Espinosa. Paano mo ba nakilala si Kerwin? Si Ma'am lang din po ang nagbigay ng cellphone number ni Sir Kerwin, tapos tinawagan ko na lang po. Sa House Pro, alam mo, nanood din ako dun eh. Sinasabi mo na hindi mo alam yung number ni Kerwin. Alin na ngayon ang totoo, Ronnie? Binigay po. Kasi nung unang proof ko kasi wala pa, magulo pa yung isip ko nun sir, kasi wala pa akong naaalala. Sabi rin ni Dayan noon, si Kerwin lang ang kinuha niya ng pera sa utos ni De Lima. Pero nang ipasight in contempt siya ni Pacquiao, umamin si Dayan na may iba pa siyang tinanggap na pera kay dating Bureau of Corrections Director Franklin Bukayo at NBI Deputy Director Rafael Ragos na umupo rin bilang OIC ng Bucor. Kapalit daw yan ang pagrekomenda ni Dayan na italaga sila doon ni De Lima. Vicky, dahil hindi nga naniniwala yung mga senador na sinabi ni Ronnie Dayan yung buong katotohanan, sinight in contempt siya ng Senado at ikinulong muna dito sa Senado. Pag-uusapan daw ng mga senador kung ililipat ba si Dayan ng kulungan sa bilibid. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante.